Yun o, isang mapagpala at masaganang araw sa atin mga insan. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw pag-uusapan natin at bibigyan ng komento reaction itong si Abante mga insan. Dahil talagang pinipilit niya na makapasok ang ICC dito sa ating bansa. Alam naman po natin mga insan kung bakit nila pinipilit na makapasok ang ICC sa ating bansa para daw di umano maimbestigahan yung AJ King nangyari noon sa dating Presidente Digong Roa Duterte. Talaga naman mga insan, nagsisimula na ang kanilang plano para pabagsakin ang mga Duterte. Sa gayon sila na ang tuluyang humawak sa pwesto at talagang sinisira nila ang buong pangalan ng Duterte para nga naman sa darating na presidential election ang magiging pambato ng administrasyong ito ay wala nang matibay na kalaban. Pero dyan po sila nagkakamali mga insan, dahil tayong mga supporters ng mga Duterte hindi po tayo magpapatalo sa kanilang mga kalokohan. At bakit nga ba talaga gustong gusto nilang masira ang Duterte mga insan? Isa lang po ang sagot dyan, dahil ang mga Duterte po ang talagang matibay na magiging harang nila, matibay na magiging kalaban nila, at mauungkat po talaga ng mga Duterte pagdating nung araw na si BP Sara na ang ating maging presidente. Lahat ng mga baho, lahat ng mga pagnanakaw ng ngayong administrasyon, sigurado mahahalukay po lahat yan mga insan. Kaya naman iniisa-isa po ng mga kalaban ng mga Duterte ngayon yung kanilang hanay. Inuna po sila Harry Roque, sila Pastor Kibuloy, sila Bongo, sila Senator Bato, at ngayon naman po tinitira na nila ang matibay na sandalan ng Duterte. Ang walang iba po kundi yung ating dating Pangulong si Tatay Digong Duterte. Kaya naman Idol Pips TV, sige na, banatan na natin to, si Abante. Yo, what's up mga lods? It's Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Abante gusto na pong papasukin ng ICC sa Pilipinas. Ano nga po ba dahilan nito? Bakit po siya atat na makapasok ang ICC? Siyempre, alam naman natin, si PRRD o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanilang tinatarget ngayon. Pagkatapos po ni Pastor Apollo Kibuloy, pagkatapos po ni Harry Roque, etc., lahat po ng malalapit po sa mga Duterte, eto na, main target na po si Tatay Duterte ang gusto nilang pabagsakin. Diba mga Lodi? Ito po yung sinasabing sa yung pattern. Klarong-klaro naman po talaga kung ano po ang layunin nitong Quadcom, na alam naman natin na sakop po ito ni Romualdez. O ito, pakinggan po natin ano po gusto ni Abante. So sa akin, the resolution is, so why don't we allow the ICC to come here, investigate, get the information to find out that they're wrong? Oh, di ba? Matagal na pong sinabi dito mga idol na bakit hindi po pwedeng pumasok ang ICC. Dahil nga po gumugulong o umuusad po yung ating batas dito sa bansang Pilipinas. Ang purpose po ng ICC, kapag nakita po nilang hindi po nagiging epektibo ang batas sa isang bansa, dyan po sila may karapatang pumasok. Pero dito mga Lodi, nasiserve naman po ng maayos, matagal nga lang. O diba, tuloy pa natin. Are they wrong or right? Are they wrong or right? Well, we believe, Your Honor, that the ICC has no But please answer me. Yes. Are they wrong or right? Gusto talaga niya, sagutin agad siya, no? Ganto to sa Abante, mga idol, eh. Akala mo kung sinong magaling. In what, Your Honor, to be more specific? In their supposition and in the prosecution that they would like to conduct, are they wrong or right? Are they wrong in all the accusations being hurled against by our attorneys here, being hurled against some against the government to the ICC? Well, the ICC... Yung po ang kanilang reputasyon, ang kanilang palagay sa atin, tama ba sila o mali? Tinatanong pa niya, mga Lodi, no? Kung matalino talaga to, alam niyang mali ang ICC sa pagpasok sa Pilipinas. The ICC is wrong. If they're wrong, In concluding... if they're wrong, Opo. Gusto lumusot. Kasi nga wrong yung sagot dito na tinatanong niya. Ito yung gusto niyang palusutin. let's allow them to come here to prove that they are wrong. Papuntahin daw po dito para mapatunayan daw po ng ICC na mali sila. Hindi po ganun eh. Sila po ay mali in the sense na ang tingin nila ay hindi unable and unwilling ang ating judicial and legal system. Doon po sila mali. Kaya ang dapat na gawin natin para ipakita natin na mali sila ay hindi papasukin sila, kung hindi strengthen yung ating ginagawang investigative and prosecutorial functions. Do you mean Yun tell po me, ang Attorney proper... Guevara? At- Let me tell me, Attorney Guevara,
that we are only strengthening because of what the ICC is doing? No, hindi po. Hindi po. Hindi naman po dahil lang doon. O, di ba mga Lodi? Gusto niyang ipagpilitan na papasukin nga ang ICC. Ang ICC po ang magpapatunay kung mali sila o tama sila. Anak na tinapay naman, parang hindi naman na grade 2 to si Abante. Klarong-klaro naman na matagal na po itong pinaplano ang ICC papasukin para nga po pag-initan nyo si Tatay Duterte at imbestigahan yung war on drugs. Pero ito nga po mga Lodi, kung nandito po talaga tayo sa katotohanan, sa tamang proseso, hindi po talaga pwedeng papasok itong ICC maliban na lang kapag pinilit po nila ng administrasyong ito, lalong-lalo na po si PBBM na makapasok nga po itong ICC na to kahit mali po yung proseso. Alam niyo po mga insan, malinaw na pong babastos nung ginagawa ni Abante na gustong-gusto niya makialam yung ICC dito sa ating bansa. Binabastos niya po yung ating justice system na siguro tingin nila impotent yung ating justice system na walang kakayahan para imbestigahan yung nangyari dito sa ating bansa. 'Di ba? Napakalaking insulto po dito sa ginagawa nito ni Abante. Sa bagay, wala naman sigurong alam po to sa batas itong si Abante mga insan dahil 'di ba? Naging pastor po muna yan bago yan. Di ko po alam mga insan kung saan pastor, kung anong sekta po siya pastor mga insan pero pastor po muna yan bago naging kongresista at biglang sobrang yaman daw di umano niyan mga insan. Sabi po marami po lumalabas na balita, biglang naging sobrang yaman po yan, naging magarbo at maluho yung pamumuhay niyan mula nung maging kongresista. O hindi po natin alam mga insan kung saan nanggaling yung kanyang kayamanan, 'di ba? Dapat kung papapasukin nila yung ICC, isabay na rin po natin sa investigasyon, hindi lang yung sa AJK na nangyaring AJK noon. Isabay na rin po sa investigasyon kung paano nagiging biglang yaman itong mga kongresista na dati naman hindi sobrang yaman at maluho yung pamumuhay 'di ba? Tama po ba? May punto po ba mga insan para patas po, hindi yung sa isang tao lang yung investigasyon nila 'di ba? Ang nakakapagtaka po kasi dito sa mga kongresista na to, lalong-lalo na to si Abante mga insan, noong mga panahon na yan, nung unang taon na mawala sa pwesto si Tatay Digong, hindi po nag-iingay itong mga to 'di ba? Wala naman po silang ganyan, di sila nakikisawsaw dun sa issue ng AJK na yan mga insan. Pero ngayon po na papalapit na yung susunod na presidential election, ay ayan na po sila. Talagang sunod-sunod na yung ratsadang paninira nila sa mga Duterte. So 'di ba? May connection po mga insan kung bakit nila ginagawa yung ganito. O 'di ba? Kasi kung wala pong connection yan sa darating na presidential election, hindi po maghahabol ng ganito po yan. Ako tayo po ba o sinong mga magkomento po diyan, maniniwala po ba sila dito na talagang intention nila is para lang doon sa nangyaring AJK daw di umano noon sa panahon ni Tatay Digong Duterte? Wala po yan mga insan. Iba po ang plano ng mga yan. Iba po ang gustong patunguhan ng mga to na talagang siraan lang si Tatay Digong Duterte para nga naman humina yung pangalan ng mga Duterte at magkaroon ng tsansa, malaking tsansa yung pambato nila sa presidential election. Yun ay kung talagang bulag pa rin yung mga tao. Kasumulat na po yung mga Pilipino ngayon mga insan Tingin po ba natin, hahayaan natin yung mga ganitong leader na wala namang ginawang magandang proyekto sa ating bansa, puro lang pangungulimbat na sila pa rin po ang mamuno, 'di ba? Mulat na tayo mga insan, kaya dapat lagi tayo magsama-sama at tigilan yung mga kawalanghiyaan ng nasa gobyerno ngayon. Palitan na po natin sila, hindi na po yung uso na lagi tayong sumusunod sa mga politiko. Dapat ang mga politiko ang sumusunod sa ating mga botante. Kayo mga insan, anong masasabi nyo sa ating naging talakayan? Kung may opinion kayo, huwag nyo kalimutan na magkomento mga insan. Pag-uusapan natin yan at pupusuan po natin yan dyan sa ating comment section. So maraming salamat sa inyong panonood mga insan. Hanggang sa muli. At lagi pong tatandaan, komento lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.